For the next 3 days straight, walang palya sa pag-aalaga sa akin si Sian. Kahit na may trabaho ito ay nasa akin tabi lang ito. Kaya sa tuwing nahihilo ako o nasusuka ay palagi itong naka-alerto sa akin. Panay pa ang tawag nito sa aking doktor. Minsan nga ay ako na lang ang nahihiya dahil panay ang pangulit nito sa doktor na hindi naman dapat sabihin. Kulang na lang kasi bawat galaw ko ay papaalam sa aking doktor. Hindi ko alam kung ganito ba talaga kapag nakakaranas ng trauma. Hindi na ako natatakot sa tuwing naalala ko iyon kaya sa tingin ko ay hindi naman talaga ako na trauma na tulad na sinasabi ni Sian. Masyado lang itong overacting. Hindi ko man masaway at baka magtampo sa pag-aalaga sa akin. Gustong gusto ko rin naman ang ginagawa nito sa akin. Sa kanyang trabaho naman ay nakaharap lang ito sa kanyang laptop o may katawagan sa kanyang cellphone. Si Mark na kanyang secretary ay umaakyat na lang dito sa bahay para papirmahin sa ilang documents. Lahat ng kanyang meeting ay palagi nitong kinakonsol. Kuminsan ay si Mark na lang ang humaharap sa mga ka-business meeting nito. Tumawag ng ilang stop sa Sian para maglinis ng buong kabahayan. Kinuha niya rin ang chef ng hotel para magluto ng marami dahil ang sabi ni Sian ay ngayong araw ang pagdating ng kaibigan nitong si Alex at si Ate Arian. Nang malaman ko yun ay sobra akong natuwa dahil makikita ko na muli ang kaibigan kong matagal nang hindi nagparamdam sa amin. Sabay pa kaming naligo na dalawa ni Sian sa shower. Ang loko talaga. Ayoko malingat sa kanyang paningin. Kaya ayun, nakaisa patuloy kami habang naliligo. He even prepared my dress and shoes. Hindi naman kami aalis pero nakaporma kami. Hinayaan ko na lang ito para na rin sa pa-welcome namin kay Ate Arian at Ate Alex. Hinawakan ako ni Sian sa aking kamay at lumabas ng bahay. Maganda ang panahon ngayon at tirik ang araw kaya sa may silong kami tumayo ni Sian hanggang sa narinig namin ang isang chopper. Napayakap ako sa braso ni Sian. Ngumiti ito sa akin at hinalikan ako sa aking noo. Maingay at malakas ang hangin nang bumaba ang chopper. Kumaway ako sa sobrang tuwa. Nang huminto ang makina ay gusto ko na sanang takbuhin nang pigilan ako ni Sian. Dito ka lang, love. Lalapit din sila. Salita nito. Napasimangot na lang ako at wala nang nagawa. Unang bumaba si Alex at inalalayan niya si Ate Arian. Kumaway ako sa kanya at ngumiti. Nang makita niya ako ay kumaway din ito sa akin. Pag-apak nito sa semento ay bumitaw ito kay Alex at nagtatakbo papunta sa akin. Kaya ako naman ay napabitaw na rin kay Sian. Nagyakapan kaming dalawa at halos maluha-luha ako. Ate Arian, kamusta ka na? Sobrang nag-alala kami sa'yo. Mahigpit na yakap ang ginawa ko kay Ate Arian. Sorry pero ayos na ako. Naluluha ding sagot nito. Sobrang namiss ka namin. Namiss ko rin kayo. Hinila ko ang braso ni Ate Arian at hindi namin napinansin ang mga lalaki sa aming likuran. Dinala ko sa loob sa ate at nakita ko pang namangha ito sa loob ng penthouse. Dahil tanghalian na rin ay dumiretso na kami sa malaki at mahabang table na maraming pagkain nakahanda kanina pa. Wow, ang sarap naman ng pagkain. Nakakagutom. Pinaghandaan talaga namin ang pagdating ninyo, ate. Nakangiti kong sagot. Tumabi sa akin si Sian at nasa harapan namin ang aming kaibigan. Masaya kaming naglo-lunch at parang walang nangyari dahil napuno lang ng tawanan ang aming pananghalian. Kasabay pa ng masasarap na pagkain, kaya busog na busog kaming apat. Marami pa ang natira na pwede pa, kaya dalawa kami ni Ate Arian ang nagligpit at inilagay ang iba sa fridge. Kanina ko pa gustong itanong kay Ate Arian kung bakit panay ang haplos at siya ni ate si Alex. Kaya na magkaroon kami ng pagkakataon na dalawa na lang kami dito sa living room ay nagtanong na ako. Kanina ko pa napapansin ate na panay ang haplos ni Alex sa tiyan mo. Are you pregnant? Nakatingin ako sa tiyan nitong parang maumbok. Ngayon ko lang din napansin na parang nanaba si Ate Arian. Bagamat sexy at maganda pa rin ay mas lalo atang naging blooming. Ngumiti ito sa akin sabay haplos sa kanyang tiyan. Tumango ito sa akin kaya napasinghap ako at nanlaki ang mga mata. Oh God! Congratulations Ate Arian! Ani ko. Napayakap ako sa sobrang tuwa kay Ate Arian. Hindi ko inaasahan na magbubuntis ito agad. Ang bilis lang. Paras kayo ni Ate Tanya? Tanya's pregnant too? Halatang nagulat din ito sa sinabi ko. Tumango ako. Yes ate, magpo 4 months na dyan niya. Sa'yo ba? 3 months pa lang sa akin. Sabay haplos sa kanyang tiyan. Pupunta tayo sa kasal nila this coming Sunday. Mabuti na lang at nasabi iyon ni Sian sa akin noong isang araw. Nakaka-excite nga. Ang mas nakakatuwa pa dahil hindi alam ni Ate Tanya na siya ay ikakasal. Surprise wedding pa ang mangyayari. Sana lang mag-I do ang aming kaibigan. Ikakasal na si Tanya? Tumango ako.
It's a surprise wedding at hindi alam ni Ate Tanya. O Timin, pagtataka nito. Si Justin ay siguristang tao at takot mawala ang mag-iina niya. Ngayon pa na nakabuo na sila sa pangalawa. Hindi na niya iyon pakakawalan pa. Natatawa ko pang salita. Dapat lang napakasalan niyang kaibigan natin. Pagtango-tango pa ni Ate Arian. Nagstay sa VIP room sila Ate Arian at Alex. Sa tuwing dinner ay dito sila sa bahay para maghapunan at para naman may kakwentuhan na rin. Hindi ko pa malalaman na naibenta na pala ang bahay ni Ate Mika kung saan kami tumira na magkakaibigan kung hindi pa nagtanong sa akin si Ate Arian. Itong si Sian talaga ay masyadong malihim, nakakainis lang. Dahil pala sa nangyari kay Ate Arian ay mabilis na ibinenta iyon ni Ate Mika. Total naman ay wala na ring titira doon. Nalaman ko din na tumira sa Pangasinan sa Ate Arian kung saan may sarili na palang farm si Ate Mika. Doon pala siya itinago kaya hindi mahanap-hanap ni Alex. Ako naman ay hindi na natutuwa sa aking sarili. Palaging masama ang panlasa ko sa tuwing umaga pero nakakatuwa lang dahil palaging to the rescue si Sian sa akin. Palaging niyang chinecheck ang pulse rate ko. Hindi naman ito doktor. Palagi din itong nakabantay sa aking vitamins. Nagagalit pa nga kapag hindi ko agad nasusunod. At sabi nito ay wag ko na raw ikwento ang nangyari sa akin na pag-ambush at baka ma-stress lang ang aking kaibigan. Ang naikwento ko na lang ay nag-resign na ako sa trabaho. Pinutakta ako ng tanong ni Ate Arian kaya humabi-habi na lang ako ng kwento. Ayos ka lang ba na iwan kita dito saglit? Tanong ni Sian habang tinutulungan ko siyang ayusin ang kanyang necktie. May business meeting ito na kailangan ang presensya niya dahil malaking deals iyon ng iba't ibang kumpanya. Kahit labag sa loob na iwan ako ay ako pa nagtulak sa kanya na pumunta doon. Ang tagal na niyang hindi nagpapakita sa mga tauhan niya kahit nandito lang naman siya sa kanyang building. Oo naman. Dito ka lang at huwag kang aalis. Opo. Ulit-ulit ka naman, kanina pa yan. Simangot ko. Hinalikan ako dito sa akin labi. Papuntahin mo na lang dito ang kaibigan mo para hindi kayo maboring. Sige, anong oras bang balik mo? Napaisip ito bago sumagot. I don't know, maybe after 1 or 2 hours. Kibit balikat na sagot dito sa akin. Ingat ka, I love you. Sabay nguso ko at tumingkayad para sa kanya. Sinalo naman niya ang nguso ko at mabilis na sinakop ng kanyang labi. I love you too. Bye-bye. Bye. Hinatid ko pa ito hanggang labasan hanggang sa sumakay na ito sa elevator pababa. Nang nawala na ito sa aking paningin ay dali-dali akong pumasok sa loob. Pagpasok ko sa kwarto ay nagpalit ako ng damit. Isang malaking itim na t-shirt at itim na leggings. Nagsuot din ako ng sombrelong itim at sneakers na itim. Nagsuot din ako ng face mask na kulay itim. Parang salisigang ang datingan ko pero kailangan dahil ilang araw ko nang dapat itong gawin na hindi ko magawa-gawa dahil palaging nakabantay sa akin sa Sian. Kinuha ko ang wallet ko at sinuksok sa aking bewang. Hindi na ako nagdala ng cellphone dahil mabilis lang naman ang gagawin ko. Kaya pagsakay ko ng elevator at pagbaba ko ay humalo ako sa mga tao na nandoon na parood pa rito. Alam ko binabantayan din ako ng mga security kaya pasimple ako naglakad at nakasabay sa mga taong naglalakad. Marami din namang naka-face mask na tulad ko kaya hindi sila mag-aatubiling tingnan pa kaming isa-isa. Baka kapag nakita nila ako umalis na mag-isa, isumbong ako kay Sian at umuwi iyon ng wala sa oras. Nang makalabas ay laking ginhawa. Sumakay ako sa parating na jeep. Mabuti na lang at hindi naman punuan. Kuya, sabay convenience store lang po. Sabay abot ko ng pamasahe kay manong driver. Hindi rin naman nagtagal at nakarating ako at bumaba. Pasimple ako lumingon-lingon sa kapaligiran. Kinakabahan kasi ako at baka may makakita sa akin at nakikita ko na ang galit ni Sian. Nakakainis pa naman iyon. Pagpasok sa loob ng store ay una ko agad na hinanap ay ang pregnancy test. Nahiya tuloy ako sa isang stop dahil hindi ko mahanap kung saan iyon nakalagay. Yun pala ay nasa counter kaya bumili ako ng 3. Trip ko lang na 3. Nagbayad na ako at isinukso ko na lang sa bewang ko ang 3 pregnancy test. Bakit niyo po yan isinuksok dyan? Natatawang salita sa akin ng cashier na makita niya ako sa aking ginagawa. Kasi napakamod pa ako. It's okay po. Ganyan talaga kapag kinakabahan. First time niyo po ba? Tanong nito na mukha namang mabait si ate kaso mukhang marites. Tumango ako at pilit na ngumiti. Huwag kayong kabahan ma'am. It's normal kung may boyfriend naman kayo. Meron nga. Pilit na lang akong tumawa. Aalis na sana ako nang maisipan kong bumili ng pagkain. Nakakagutom din pala kaya naglibot muna ako sa mga nakadisplay. Kumuha ako ng 2 malaking mogo-mogo
2 footlong na Hungarian, 2 sandwiches, donuts at ilang chichiriyang malalaki. Sinadya kong damihan iyon para lantakan naming dalawa ni Ate Aryan. Balik po kayo, ma'am. Nakangiti sa akin, ani ng cashier nang makapagbayad na ako. Ngumiti ako at tumalikod na. Paglabas ko'y medyo may pagkamibigat ang dala ko. Puro yun paper bags kaya nahirapan akong bitbitin pero carry lang. Naglakad ako sa may overpass para tumawid sa kabila at makasakay ng jeep. Habang naglalakad ay may napansin ako isang kotseng itim na sa gilid ko. Hindi ko na iyon pinansin at baka pumarada lang iyon. Ako lang ang nag-aabang ng jeep ngayon nang mapansin kong wala pala akong kasamang nakatayo sa paligid ko. May isang jeep na dumaan pero punuan hanggang sa nakatatlong jeep na puro punuan. Puwisit naman. Ang init-init pa naman ngayon. Pawis na ako ngayon lalo pa at may katirika ng araw at wala mala akong dalang payong. Hindi ko kasi agad iyon naisip. Kasabay pa ng yakap-yakap kong paper bag na may kabigatan. Nagulat ako sa isang itim na kotse nang tumapat iyon sa aking kinatatayuan. Napataas ang isang kilay ko. Hindi ako kinabahan pero naging alerto ako. Kung masamang nilalang ito ay ihahampas ko sa kanya ang bitbit kong pagkain. Naglakad ako sa gilid pero sumunod din ang itim na kotse. Hindi na ako natuwa. Please naman, ang tagal ng jeep. Kapag matagal pa talaga ay magta-taxi na lang ako kahit mahalang singil. Magbabayad ako kahit hindi ko nakunin pati sukli. Umatras ako para hindi masyadong malapit sa sasakyan at pagbaling ko sa harap ay bumukas ang bintana ng kotseng itim. Isang lalaki na naka-shades na itim ang bumungad. Miss Hannah Gonzalez? Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang marinig kong tawagin ng lalaking nasa sasakyan. Sino naman ito? Paano ako nitong nakilala? Ngayon ko lang nakita ang taong ito. Bagamat umalsa ang kaba sa aking dibdib ay hindi ako nagpakita ng kaba. Kahit nakatago na ang buong mukha ko pero may nakakilala pa rin sa akin. Diyos ko po, wag naman sana. Hindi ako nagsalita at nagpatay mali siya lang ako. Mabilis ang mga mata ko sa kapaligiran. Kahit maaga pa ay tsak, makakahingi ako ng tulong once na may gawin itong masama sa akin. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad na lalaki. Mas lalo akong kinabahan at napayakap ng mahigpit sa yakap-yakap kong paper bags. Huwag kang matakot, Miss Hannah Gonzalez. I don't hurt you. Naparito lang ako para ipabigay sa iyo ito. Napatingin ako sa inabot nitong sobrang kulay itim. Hindi ko iyon kinuha. Please, kunin mo na. Bago ka pa masunog sa araw. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Mahina man ang salita ngunit matapang. I'm Sebastian. Yan lang ang pwede kong pagpapakilala sa iyo, Miss Hannah Gonzalez. Para malaman mo lahat ay tanggapin mo na itong sulat. Alam kong susunduin ka na anumang oras ni McWright dahil hinahanap ka na ngayon. Napamula agad ako sa kanyang sinabi. Paano nitong nalaman? Kahit nanginginig ay kinuha ko ang sobrang itim. Okay, thank you. I have to go. See you next time. Sumaludo pa ito sa akin bago ako tinalikuran. Pagsakay nito ng kanyang sakyan ay pinaharurot na nito ng malakas at usok na lang ng tambutso ang naiwan. Diyos ko, ano ba ito? Napatitig ako sa sobrang itim pero ganoon na lang ang gulat ko nang may humintong sports car sa aking harapan. Halos lumukso ang puso ko na makita kong bumaba sa sakyan ng walang iba, kundi si Sian na mukhang galit na galit. Sian! Nakarating kami sa penthouse ni Sian. Heto ko ngayon na tinahayaan niya lang na lantakan ko ang lahat ng pinamili ko sa isang convenience store. Hindi pa kami nag-uusap simula nang sunduin niya ako pero ang mukha nito ay hindi mo pwedeng mabiro-biro. Parang pati paghinga mo ay bawal mong gawin. Nakatingin lang ito sa akin habang may hawak na phone at may katawagan ito. Hindi ko maintindihan ang mga usapan nila dahil ibang lengguwahe ang kanyang ginagamit habang nakatayo ito malapit sa bintana. Ako naman ay nanonood lang ng TV habang umunguya. Pasimple kong kinuha ang cellphone ko at nagpadala ng text message kay Ate Aryan. Ate, punta ka dito. Mag-snacks tayo, please. May paawa pang emoji na inilagay na nakikiusap. Kailangan ko ng presensya ni Ate Aryan ngayon. Nakakainis kasi si Sian ngayon. Nag-vibrate ang phone ko at nag-pop up ang message ni Ate Aryan. Sorry Hannah, hindi ako makakaakyat dyan. Ayaw kong pakawalan ng kurimaw dito. Punta na lang kami dyan tonight. Kami naman magdadala ng food. With kiss, emoji pa. Medyo nasad naman ako pero wala naman ako magagawa. Magre-reply pa sana ako nang mawala ang hawak kong phone. Sian naman? Napasamangot ako nang kinuha iyon ni Sian at binasa ang text messages. Tumingin ito sa akin na hindi man lang kumikibot ang muka. Napakaseryoso at kung hindi lang siguro ako mahal nito ay baka kanina pa ako nito natiris. Isinuksok nito ang phone sa kanyang bulsa. Ano? Mababa ang boses ko.
Ayaw man lang magsalita nito. Akala mo ay napipina. Talagang galit kong galit. Umupo ito sa aking tabi at dinampot ang sobrang itim na ibinigay sa akin ng lalaki kanina habang naghihintay ako ng jeepney. Kahit galit ito sa akin ay maingat pa rin itong kinuha sa akin ang dala kong pagkain. Ito din ang nagbitbit hanggang kami ay makauwi. Mabuti na lang at hindi niya ako kinapkapan, kundi makikita niyang isunuksok kong pregnancy test. 3 piraso pa naman iyon. Itinago ko nga iyon sa mga underwear ko nang makarating kami. Ayokong malaman itong bumili ako ng PT at baka magulat ito. Hindi ko pa rin kasi alam kung ano ba ang magiging reaksyon nito sa lalabas na resulta. Kung positive man ay saka ko na iyon sasabihin sa kanya. Pagaman kinakabahan kung tatanggapin ba niya if ever na positibo. At kung negative naman ay mas maigi nang wag na ngang sabihin at nakakahiya lang. Ayoko naman na tawaging assuming kahit na mahal ako nito. Dumb bastard! Nagulat ako sa malakas na pagmumura ni Sian. Ngayon na lang nagsalita, malutong na pagmumura pa. Napatingin ako sa hinahawakan niyang sobrang itim. Hindi ko magets kung bakit mas lalo itong nagalit habang binabasa ang nasa card na nasa loob ng sobre. Anong nakasulat dyan? Hindi ko mapigil ang itanong. Lumingon ito sa akin at gumalaw-galaw na ang panga nito na mukhang nagpipigil sa galit. Pati ang braso at kamao nito ay naglalabasan na ang malalaking ugat. Kailan pa kayo nagkakausap ng gagong yun? Ha? Naguguluhan ako sa sinabi nito. Ilang sandali pa ay naisip ko ang lalaki nag-abot sa akin ng sobre. Umiling ako. Hindi ko siya kilala. Sa katunayan nga first time ko lang nakita ang lalaki nag-abot sa akin ng sobreng yan. Salubong ang kilay ni Sian habang nakatingin sa akin. Mabilis ang pagtipan nito sa kanyang cellphone na hindi ko napansin. Nagulat ako kanina na tawagin niya ako. Pati buong pangalan ko ay alam niya. Malutong na pagmumura ulit ang lumabas sa bibig ni Sian. Ayaw talaga nilang tumigil. Mahinang bulong ni Sian na bakas talaga ang matinding gigil at pagkagalit. Tumayo ito nang sagutin ng kung sino man ang sumagot sa kanyang tinawag. Yes, trace the location of that dumb bastard. Okay. Tinignan ko si Sian na mukhang tumanda sa sobrang stress. Umupo muli ito sa aking tabi kaya mabilis akong lumapit sa kanya at kumandong. Kawawa kasi, bigla din ako nakonsensya. Baka marami itong problema at tumadagdag pa ako dahil palabas-labas pa ako ng bahay. Hinilot ko ang kanyang noo. Sorry kung dumadagdag pa ako sa iniisip mo, love. Huwag ka na magalit, sorry na. Hindi na ako lalabas nang hindi mo alam. Napabuntong hininga ito. Gusto mo ba nito? Sabay kuha ko sa isang sandwich na binili ko pa sa convenience store. Ang isa'y nakain ko na kaya sa kanya na lang itong isa na dapat ay kay Ate Aryan kung nagpunta lang. Pasensya ka na ha. Nagutom kasi ako kaya ang dami kong binili. Ginamit ko pang pera mo. Pero may sukli naman. It's okay. Alam ko na yan. Sa susunod huwag ka nang aalis nang hindi ko nalalaman. Understood? Tumango ako na parang anak niyang pinagsasabihan. Hindi na nga ito umalis pa sa akin tabi. Hindi ko alam kung paano nitong nalaman na umalis ako at nahanap din. Kinukulit ko ito kung paano niya ako nahanap pero parang nagtanong lang ako sa engkanto dahil ayaw nitong sabihin. Nakakainis lang pero hindi nila ako nangulit pa at kasalanan ko rin naman. Hindi natuloy ang meeting nito sa ibang investors at wala daw itong pakialam dahil hindi naman daw niya iyon ikakahirap. Dumating ang hapunan at nagdala nga ng pagkain sila at Aryan at boyfriend nitong si Alex. Kaya sabay-sabay na kami nag-dinner. Hindi na ako nagbanggit sa aking kaibigan sa nangyari sa umaga. Baka ma-stress lang din ito sa akin. Napag-usapan namin na bibili kami ng magandang dress para sa nalalapit ng kasal ni Ate Tanya. Maski ang magandang regalo na para sa mahalagang okasyon at sa anak nilang si Trisha. Pumayag naman ang mga jowa namin kaya sa araw ng Friday kami aalis dahil sa Sunday nagaganapin ang araw ng kasal. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil sa sama na naman ng aking tiyan. Hindi na talaga ako natutuwa sa totoo lang sa tuwing umaga. Mabuti na lang at palagi nasa akin tabi si Sia na palagi akong inaalagaan. Hindi ko pa nga magamit-gamit ang binili kong pregnancy test dahil palagi nakabantay sa akin si Sian. Hindi naman ako pwedeng magreklamo dito. Si Sia na nagluto ng aming breakfast kaya magana akong kumain dahil ang sarap ng luto nito. Siguro dahil na rin sa isinusuka ko sa umaga kaya ang lakas ko kung kumain. Don't forget your vitamins, love. Reminder pa sa akin ito. Inilagay niya sa aking harapan na isang basong tubig at maraming vitamins. Talagang nakabantay ito sa akin. Bakit ba sobrang dami nito? Hindi ba pwedeng isang piraso lang? Ang iba sa mga iniinom ko ay talaga namang malalaki na kailangan ko pa ng maraming tubig para lang malunok, kundi mabibilaukan ako.
Hindi pa naman ako sanay sa mga ganito pero hindi naman ako makapagreklamo ng husto. No, take this. Inabot pa ni Sian ang mga iyon. Wala na akong nagawa kundi sundin ito. Mahirap nang makipagtalo sa isang matanda. Si Sian na rin ang nagligpit ng aming pinagkainan. Ito na rin mismo ang naghugas ng pinggan. Ako naman ay nasa sala lang at nakaupo. Tinatamad pa akong kumilos sa totoo lang. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko palagi. Hindi ko rin magamit pa ang binili kong pregnancy test kahit isa man lang doon. Hahanap na lang ako ng tiyempo kapag siguro wala ito pero kailan pa kaya? Palagi itong nakabantay sa akin. Hindi niya lang ako makita ay panay na ang tawag sa pangalan ko. Tumabi si Sian sa akin na matapos na ito sa kanyang ginagawa. Nagulat pa ako na bigla niya akong buhatin at ikandong sa kanyang hita. Ang sarap sa feeling kapag lagi akong nakakandong sa kanya. Inamoy ko agad ito sa leeg. Ang bango niya dahil maaga pa lang ay nakaligo na ito samantalang ako ay hindi pa. Ang bango mo talaga? Ang bango na nga, ang gwapo pa. Hinaplos-aplos ko ang kanyang magaspang na panga. He looks amused. I know that. Natawa ako sa sagot nito. May tanong ako sa'yo. Sagutin mo ha. Tumaas ang isang kilay nito sa akin. Ba't pala sa akin ka nagkagusto? Marami diyang magaganda. Dapat doon ka na lang, di ba? Agad na nagsalubong ang makakapal nitong kilay. Mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Are you serious about that question? Oo naman. Magtatanong ba ako kung hindi? Nagkatitigan kaming dalawa. Matira matibay pero ito rin ang unang sumuko at napahilamos na lang ang kanyang palad sa mukha. I do love you, and that's important. Kung ako tatanungin kung paano kita nagustuhan at minahal ay hindi ko rin alam. Huwag ka na magtanong, love. Mahirap sagutin ang mga ganyang katanungan na kapag nagkamali ng sagot, baka ikagalit mo pa. Napaawang ang labi ko sa sinabi nito. Ganun. Pa-play safe ka pa. Napalakas ang pagpisil ko sa kanyang pisngi. Ouch! Buti nga sa'yo. Napairap ako. Nagulat ako nang bigla na lamang niya akong kilitiin sa magkabilang tagiliran ko. Siyan! Malakas ako napatili at pinipigilan ko ang kamay nitong malalaki pero masyado itong mabilis. Ayoko na! Wisit ka! Stop! Hindi ko alam kung maiiyak o matatawa ako sa sobrang pagkakakiliti nito. Tumigil lang ito sa ginagawa na mag-ring ang telepono na nasa tabi lang ng flower vase at nakapatong sa glass table. Ako naman ay napapunas ng luha sa magkabilang sulok ng mata ko. What? Today? Okay, I'll go there. Ibinaba nito ang telepono at napatingin sa akin. I need to go to my office. Don't go anywhere. I could still find you. Babala nito sa akin. Okay. Labas sa ilong na sagot ko. He just quickly kissed me on my lips and then left. Nang mawala na ito sa aking paningin ay agad na akong pumasok sa loob ng kwarto. Dali-dali kong hinanap ang itinago kong 3 pregnancy test. Pumasok ako sa banyo at umahon ang kaba sa aking dibdib. Lord, kung ano po magiging resulta nito ay matatanggap ko agad. Pero sa sulok ng puso ko'y umaasa akong maging positibo ito. Kaya binasa ko na agad ang nasa instruction na nasa balot ng PT. Ginawa ko ng step at habang tumatagal ay mas lalong pakaba ng pakaba ang dibdib ko. Nilalamig na rin ang magkabilang palad ko. Ilang minuto lang ang hinintay ko at mabilis akong napasinghap. Positive. Mabilis na nagunahan ang pagtulo ng mga luha ko. Ang 3 PT na hawak ko ngayon ay pare-parehas na tig-2 ang guhit. Marami ang pumasok sa isip ko habang hawak-hawak ko pa rin ang 3 PT. Excitement at nervyos. Lumabas ako ng banyo at naupo sa kama. Napatingin ako sa cellphone na nakapatong sa gilid ng kama. Tama, sa Ate Aryan. Tinawagan ko ang phone number nito at ilang ring lang at sa Alex ang unang sumagot na mabilis din naman na ibinigay sa aking kaibigan. Hana? Boses iyon ni Ate Aryan. Ate? Napasinghot pa ako. Are you crying? Are you okay? Punta ka dito, ate. Okay, wait me. Nawala na rin ito sa kabilang linya. Ilang segundo muna akong tulala. Tumayo ako at inilagay sa aking bulsa ang 3 PT at lumabas para abangan sa Ate Aryan. Hindi man nagtagal ay may nag-doorbell na sa Ate Aryan at mag-isa lang ito. What happened? Nasaan si Sian? Agad na tanong nito sa akin. May halong pag-aalala. Ate? Hinawakan nito ang isa kong kamay. May problema ba? Tell me. Umilong ako at nagpahid ng luha sa aking pisngi.
Dinukot ko ang PT sa aking bulsa at pinakita ko kay Ate Arian ang 3 PT. Nanlaki ang mga mata nito at napaawang ang labi. Are you pregnant? Malakas ang pagkakasabi ni Ate Arian at sumaktong pagbukas ng bay door. Si Sian, kasunod si Alex at parehas silang nagulat. Hindi ko tuloy alam kung anong mararamdaman ngayon. Kinakabahan ako sa totoo lang. Malalaki ang hakbang na lumapit si Sian sa akin at kinuha ang isa sa PT at tiningnan iyon. Tiningnan ako ni Sian. Hindi ko alam kung galit ba ito o hindi dahil iisa lang ekspresyon ng muka. Oh, congrats TL! Pumalakpak pa si Alex na agad naman na nilapitan ni Ate Arian at kinurot ito. Alex! Mahinang bulong ni Ate Arian pero rinig naman. Nagbulungan pa ang dalawa at maya-maya ay nagpaalam na si Alex. Mauna na muna kaming dalawa ng baby loves ko. May gagawin pa kasi kami ngayon kaya sinusundo ko na. Ano? May gagawin ba tayo? Kakarating ko lang dito. Hinila na sa labas na Alex at Arian at mukhang mag-aaway pa ang dalawa. Nang mawala ang dalawa ay parang natuyuan ako ng laway dahil hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Napaka-epic naman kasi. Ang bilis naman kasi nitong dumating at ang akala ko ay magtatagal pa ito. Are you mad? Tanong ko sa kanya na nakatunghay lang talaga sa akin. No, I'm just surprised that you already knew it. Sagot dito sa akin na ako naman ay nagulat. Anong ibig mo sabihin? Umupo sa akin tabi sa siya at tinawakan ng aking muka at hinalikan nito. Napapikit na lang ako sa pagdampi ng labi nito sa akin. Ang isang balad naman nito ay umawak sa aking tiyan. Napasinghap ako. Alam ko na. Simpleng sagot nito. Ano? Gulat na gulat ako. Una pa lang pala ay alam na nitong buntis ako nang hindi man lang talaga sinasabi sa akin. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamonitor nito sa akin sa pag-inom ko ng mga vitamins. Hindi dahil sa natamo kong trauma na sinasabi nito nung una. Kaya pala nagdala ito ng doktor na babae. Ang isa ay psychiatrist at ang isa naman ay isang OB-GYN. Wala man lang akong kamalay-malay. Pinalo ko ito sa kanyang dibdib. Wisit ka? Ako itong may-ari ng katawan ko. Huli ko nang malalaman na buntis ako tapos ikaw matagal nang alam. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Medyo sumama ang loob ko. Kinakabahan pa naman ako nung una lalo pat hindi ko alam kung paano ko unang sasabihin sa kanya na buntis ako. Yun pala ay matagal na nitong alam. I just want to surprise you but... Surprise ka pang nalalaman dyan. Muli ay pinalo ko ito sa kanyang braso. Niyakap ako nito ng mahigpit at hinalikan sa aking ulo. Oo na, sorry na. But, I'm not sorry for keeping that to you. Ano? Sumimangot na ako ng husto. Hindi ka paligtas, love. I need to protect you. That's why we should hide it from them. Hindi muna natin pwede sabihin sa mga tiyahin mo dahil baka pati sila madamay. Sino ba kasi yung mga kaaway mo? Nakakatakot na yan, ha? Saka ko nasasabihin kapag nagpakita na siya sa akin. Hindi na ako nagtanong pa dahil alam kong wala naman itong balak pang sabihin kung sino ba talaga ang kalaban nito. Kung sino mang nilalang na iyon ay sana lang ay wag nang magtagal sa mundong ito dahil pati ako ay nadadamay. Tama lang din at baka madamay pa ang 3 tiyahin ko. Hindi naman ako papayag na mangyari iyon.